Hello mga kadonatics! Nag-viral na naman ulit ang reaksyon ni BBM nung may ibinitay na Filipino OFW sa Saudi Arabia. Compare sa reaksyon ni Tatay Digong nung may bibitayin na mga Filipino sa Middle East. Napakalaki talaga ng pinagkaiba nila sa reaksyon. Makikita mo sa dalawa kung sino ang may pagmamahal sa taong bayan compare sa sino ang walang pakialam. At punong-puno na ang taong bayan sa kabalastugan at kapalpakan ng administrasyong ito. Kaya nag-viral na naman this 2025 lang itong video na to. Kaya mga kadonatics, panoorin hanggang dulo. Makikita mo kung gaano talaga katindi yung pagmamahal ni Tatay Digong. Let's watch! Higit 2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo. Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. 1 taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Grabe, ibang-iba talaga yung karisma ni Tatay Digong. Biruin mo, pati Middle East na countries nakikinig sa kanya. Iba yung respeto talaga sa kanya. Trust me, ibang-iba talaga. Nung si BBM ang nakipag-usap, walang-wala talaga. Makikita natin later. Let's go. Sabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say better behave. Ganito ang luha ng hustisya, ng kalayaan at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sinabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo. Grabe. UAE na yan, United Arab Emirates ha. Kung i-compare natin Pilipinas sa kanila, walang-wala tayo. Pero look, nakikinig yung leaders nila sa leader natin. Sa panahon ni Tatay Digong, grabe, salute, respetado ang yung mga countries, especially sa Southeast Asia. At piruin mo, Middle East yung pinag-uusapan natin. Hindi yan basa-basa nakikinig sa mga ibang liderato. Kasi independent talaga yan sila. At may prinsipyo. Pag bitayin ka, bitay ka talaga. Hindi nga masasaba ng pamilya yung sariling constituent nila pag bitayin. May ibang cases na blood money, but most of the time, bitay talaga. Pero nung si Tatay Digong ang nagsalita, iba. Takot. Di ba? First, death penalty ha, ang pinataw sa isang OFW. Ngayon, kinausap ni Tatay Digong, okay, ibaba natin sa life imprisonment. Kinausap na naman yung tatay. Ngayon, anong ginawa? Nirelease. Iba. Let's go. Hinagpis ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Oh, parang pinirito ang lechon. Is there something wrong with your culture?
Is there something wrong with the values? Putang ina, prinansya yung katawan. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Dema Feliz. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bim Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Dema Feliz, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan. Basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. At hindi po ako papayag na samantalayin kayo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. The law there is very strict, and one of ours has been taken away. Ay, stilan ang bot ni mo, Bongbong. Hindi naabisuhan yung embahada. Ni sariling pamilya, hindi na abisuhan na pinatay na pala yung anak nila. Nabibitay na pala yung anak nila. Dahil walang ginawa. We tried many times. We tried our best. What the? Ay nako! Hindi nga ito binalita sa Pilipinas. Hindi natin alam na ibibitay na pala. Nalaman na lang natin nung nabitay na. Ganon katindi yung BBM ngayon. Ganon katindi, ganon kawik. Compare mo yung dalawa. Walang-wala talaga. Nakakagalit talaga yung... Ewan ko ba kung bakit may mga loyalist pa rin ng bulag-bulagan. Alam naman natin talaga na walang-wala talaga sa leadership ni Tatay Digong tong si BBM. At sinabi niya pa, Saudi is very strict. Very strict? Totoo yan. Kung wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo na klaseng liderato, very strict talaga yan sila. Their law is unwavering. Hindi mo yan basta-basta ma-change lang. Especially pag ikaw ay weak na liderato. Ay nako, nakapanglumo. Kung ako yung pamilya ng lalaki, nalaman ko na lang na ibinitay na pala yung kwan ko. Ewan ko kung ano mangyayari. For sure, may mga loyalists na naman mag-comment dito na, oh, tignan mo nangyari kay Velasco. Di ba napauwi sa panahon ni BBM? Nope. You know, sa panahon ni Widodo, President Widodo of Indonesia, i-firing squad na talaga yung si Velasco. Matatandaan ko na ilang araw na lang i-firing squad sila. Pero grabe yung effort ni Tatay Digong. Ano nangyari? If I'm not mistaken, sa lahat ng mga kasama niya i-firing squad, siya lang hindi natuloy. Ganon katindi si Tatay Digong. Nung nagpalit ng administration, kasi ngayon hindi naman si Widodo yung presidente nila. Alright! May nangyari na maganda. Nakauwi. Pero anong nangyari? Pag-uwi dito, ikinulong pa rin. 13 to 14 years ata nakulong doon. Tapos ngayon, pauwi. Kung si tatay pa ngayon,
binigyan ng pardon. For sure talaga. Wala tayong magawa. BBM ang administration ngayon at mukhang walang planong maalis sa pwesto. Ano sa tingin niyo mga kadonatics? If you reach this far, please like and comment down below.